Kailangan mong umutang para umasenso. Gandang araw po, ako po si RP na Jim Dipo. So malamang marami na namang matitrigger doon sa statement ko na yon. Pero ipapaliwanag ko sa inyo yung opinion ko tungkol dyan. So base sa mga makikita natin, itutulad natin doon sa mga mayayaman na kakilala natin, wala kang makikilalang mayaman na walang utang. Itong mga mayayaman na to kasi, alam nila kung paano nila gagamitin yung utang nila. Unlike sa mga common tao. I mean, tinan mo tayo, maski ako, guilty ako dyan dati. Nautang tayo sa home credit, nautang tayo sa mga hulugan ng mga cellphone, hulugan na appliances. So, ito yung kinagisnan ng karamihan sa mga Pilipino na klase ng utang. So, itong mga klase ng utang na to is most likely sa luho na pupunta. So, ang utang kasi is pwede nating hatiin sa mabuting utang at saka sa hindi mabuting utang. So, yung hindi mabuting utang, madaling ipaliwanag yan. So, ito yung mga klaseng utang na pag umutang ka, gagamitin mo sa mga bagay na hindi mo pagkakakitaan. Or, ginamit mo sa bagay na pagkakakitaan, pero hindi mo sigurado kung paano kumita dun sa investment mo na yon. Okay? So, marami yan. Example niyan, umutang ka, may napanood ka na video kagaya nito. Napanood mo video, ang ganda nung business na gym. Tapos nag-utang ka, tapos hindi mo alam kung paano gagawin. Ang ginawa mo, oy, napanood ko sa RP, ganda nung kitaan sa gym business. So magtatayo ako ng gym business. Kaso mo, hindi mo pinanood lahat ng videos ko. Kaso mo, akala mo lahat ng gym business is magiging successful. Kaya ang ginawa mo, sa kamamadali mo, naghanap ka ng pwesto. Umupa ka ng mamahalin, mga 30,000, 50,000 na pwesto. Tapos ang liit. Tapos ang laki ng foot traffic, ang daming tao naglalakad, pero malit lang yung pwesto mo. What I mean is, marami ka na-attract na pumasok ng gym mo, pero hindi naman sila kakasya lahat doon. So may capacity lang yung gym mo. So yun. May episode tayo na gano'n, na napupuno yung gym, pero lugi. So panoorin nyo yun. So, maraming mga ganon na umutang ng hindi nila pinag-aralan. Kasi akala nila uso, magkiklik na kagad. So, isa yon. Nagnegosyo ka, umutang ka, at hindi mo alam, hindi mo pinag-aralan. Pangalawa, umutang ka. Umutang ka ng kotse. Okay. Yung kotse, ginamit mo lang na panggamit mo araw-araw. Kasi ang isip mo, total, nagtatrabaho naman ako, tipid ako sa pamasahe. Pero hindi mo naisip, mas napamahal ka sa gasolina, sa monthly amortization. Not unless na yung kotse na yon ginamit mo sa mga bagay na pagkakakitaan, kagaya ng kunyari carpooling or Grab, etc. At least kikita siya. So yun yung sinasabi ko na hindi kagandahang utang. Yung pangalawang utang na sinasabi ko na magandang utang is, ito yung mga ginagawa ng mga successful na tao. Actually, ang tawag niyan, others people money, OPM. Others people money. So, ginagawa nila to para mas mapaunlad yung buhay nila. Actually, ako guilty rin ako dyan. Alam yan ng ibang mga nakakapanood. So, dito sa Gym Depot tsaka sa Gym Republic, may mga nagtiwala sa akin na mag-invest. Tapos, dun sa investment nila, may nakukuha silang certain amount of money. Guaranteed yon kasi may cheque. So, cheque yung binibigay ko para alam nila na secured sila. So, ginagamit ko yung pera na yon para mapaikot ko yung negosyo ko. At ngayon, mas malaki syempre yung kinikita ng negosyo ko kumpara doon sa ibinibigay ko na kita ng mga investment na yon. So, napapakinabangan ko kasi kagaya niyan. Actually, hindi ko na babanggitin yung pangalan. Tago na lang natin sa pangalan Chito. So, yun, barkada ko yan. Tagal na nag-invest sa akin yan. So, malaki na yung itulong niya sa business ko. So, makikita nyo, from the time na andun lang ako sa bahay ko na nagpa-fabricate, ngayon, nandito na kami sa warehouse na nagpa-fabricate. Ang laki na ng diferensya. Kasi, yung pera na pinagkatiwala sa akin is, ginamit ko sa negosyo. So, hindi yan ginamit sa pambili ng kotse, pambili ng bahay at lupa na hindi pa kikinabangan. So, kung ano yung intention ko, doon ko ginagamit. At isa sa mga, hindi ko na rin babanggitin, so may mag-asawa from Canada na willing din mag-invest sa akin, sana. Pero, sa ngayon kasi, maliit lang yung kailangan kong pera. So, sabi ko, kung susobra yung pera na ibibigay nila, hindi ko magagamit, malulugi ako. So, kailangan maging disiplinado kasi. So, sa tingin ko,
Kung gano'n yung klase ng tao na makikita niyo na mag-iinvest kayo na kuha ng pera, medyo matakot ka kasi sigurado ba siya na lagi niyang magagamit yung sa negosyo yung pera? Ako kasi, make it sure na kung tatanggap ako ng investment is magagamit ko. So yun, yan yung klase ng utang na pupuwede kong consider na good utang. Pangalawa, ito based on experience ko rin 'to. Sabi ko nga yung una, may mga nag-invest sa akin, pupuwede niyong gawin 'yan. Magtatayo ka ng kahit anong negosyo, kahit anong negosyo. Pero i-example ko na lang yung gym. So, may mga kakilala ako, actually hindi 'wag ko nga daw sabihin muna yung pangalan nila, magde-deliver kami next week. So, bandang ano 'yan, GMA. So, 'to magbabarka-barkada sila. So, nag-pooling sila ng pera nila. So, pupuwedeng gano'n, pupuwedeng gano'n din na mag-start yung negosyo mo or barkada kayo, bata kayo, pupuwede kayong manghiram sa kapamilya mo or sa kaibigan mo para masimulan mo yung negosyo na 'yon, kagaya ng gym. So, kagaya ng ginawa nila, nagtulong-tulong sila. So, pupuwede 'yon. Others people money pa rin ang tawag do'n. Pupuwede rin yung ginawa ko rin do'n sa bahay ko. Yung bahay ko na nabili ko dahil inutang ko sa bangko. Okay. Ngayon, nagtayo ako ng maliit na gym. Yan, makikita nyo, maliit na gym, home gym, garage gym. Tapos, 5 years to pay. 42,000 ako at that time, 2019. Na-aprobahan yung loan. 42,000 ang monthly amortization ko para sa 2 million na utang. 2 million ko nabili yung property na yon. Would you believe, last year, natapos na ako sa paghuhulog ng property na yon. Na-realize ko, wala talaga ako halos nilabas na pera doon. Kasi, ang nagbabayad ng monthly amortization na yon is yung property ko, yung gym business na kumikita. Siya ang naghulog. Kaya, hindi ako nagbibiro, pakita ko sa inyo yung I hope maitago ko ibang details. Yung screenshot no approval ko sa bangko at saka yung in-inform ako na okay na, tapos na yung upa ko. So ito, sigurado ako may magko-comment na negative tungkol dito sa video ko na to. Which is normal yon kasi alam mo kung bakit? Kasi sa panahon ngayon kasi marami ng mga makabagong aral na hindi na ituturo sa eskwelahan. Totoo yon kasi maraming Pilipino nabubuhay pa rin doon sa old school na lahat ng utang bawal or lahat ng risk masama. So, nagiging kampante kayo. Kaya nga, actually, tinan mo, yung mga nagko-comment ng gano'n, nasaan kayo ngayon, di ba? Ibig sabihin, kung hindi mo lalagyan ng risk, calculated risk, yung buhay mo, medyo mabagal yung asenso mo. So, ito, papakita ko pa ulit ito. Binabanggit ko rin sa ibang video. Papakita ko ngayon paano magiging calculated risk yung business mo or yung utang mo. Okay. So ito, may pakikita ako sa screen ng mga binibentang properties. Nasa around 3 million yan. Okay. So, may nakalagay dito. Ito, itong isang property na to, nakalagay dito kung magkano yung monthly amortization through Pag-ibig. So, nakalagay dyan. So, ang ibig sabihin nito, pwede mong iutang sa Pag-ibig, tapos 20 years to pay, 20,000 something yung babayaran mo buwan-buwan. Di ba? So, okay, may isa pa tayo. Ito, pwede kang kumuha ng home loan calculator. So, Google mo, home loan calculator, yung ginamit ko is BDO. Okay, dito sa screenshot na to makikita mo, sa 3 milyong piso na uutangin mo, ang monthly amortization mo sa 20 years is 18,607. So, 20 years, nababayaran 18,607 at 10 years, babayaran mo 27,866. Utang ka 3 million, 5 years to pay, 10 years to pay. So unahin natin. Yung 20 years to pay, 18,607. Okay. So, 20 years mo babayaran, 18,000 buwan-buwan ang babayaran mo. Ngayon, ito yung calculated risk, sasabi ko. So, let's say wala kang bahay or may sarili kang bahay, pwede mo pa rin gawin to. So, ito yung sitwasyon. Kung wala kang sariling bahay, utang ka ngayon doon sa BDO or sa Pag-ibig, bili ka ng property halagang 3 milyon. So make sure, yung property na yon may garahe or malaki yung bakuran na pwede mo paglagyan ng gym. Itong gym na to, nasa around 30 square meters yung minimum na square meters. Kasi ito yung proven ko na na gym na pwedeng kumita. Tapos ako lagi ko sinasabi sa video, 10 tao lang araw-araw ang mag-gym sa'yo sa 50 pesos per session, 500 pesos na po yun. 500 pesos na po a day yun.
Tapos, 15,000 a month. Okay. So, yung sinasabi ko 10 tao lagi sa video ko, parang halos imposible yun na 10 tao lang ang mag-gym. Kaya ako lang nilalagay kasi sa 10 kasi pakiramdam ko, yung 10 na makakapag-generate ng ₱500 a day, hindi imposible yun. Posible yun na gano'n. Pero yun yung pinakamaliit na pwede mong kitain. Bakit ko sinabi pinakamaliit? Kasi pakinggan nyo to, yung video ng interview natin, sa isang kliyente na naging successful sa gym business, meron siyang bahay sa subdivision, yung garahe, ginawang gym. Tapos pakinggan nyo kung magkano kinikita niya. Yung bahay nyo, yung baba, ginawa nyo yung gym, tapos Opo. nag-extend pa kayo, di ba? Opo, sa taas kami. So yun yung sinasabi ko na ngayon, may property ka, pero pinakikinabangan mo kung may natutulugan kayo, tapos at the same time, meron din kayong pinagkakakitaan Opo, kumikita dito. siya. Magkano yung per session nyo rito? 30 lang ang per session namin. Pero mga nakakailang tao kayo sa isang araw? 50 to 80. Sabi ko nga, 10 tao lang, buhay ka na eh. Kung nasa iyo sarili mo yung bahay na yun, tapos wala kang masyadong mga expenses. Di ba? Biro mo, ₱30 lang per session, pero 50 to 80 katao ang nagji-gym sa kanya araw-araw. 50 to 80 katao araw-araw. So, ibig ko sabihin, ayoko sabihin sa video ko yun eh. Lagi na, kumikita ng 50 to 80 katao, tapos ₱30. Kasi case-to-case basis yun. So, kung yun yung isipin mo, kung yun yung maximum, lagay mo na, maximum na yon na 80 katao. Tapos ako sinasabi ko 10. Kumuha ka ng median, kumuha ka sa gitna. So pagpalagay mo yung gitna nun nasa around 30 to 40 katao. 30 to 40 katao. So sa 30 to 40 katao, sa ₱30, so sa 900 to 1,200 a day yun. So kung 900 to 1,000 a day yun, nasa 27,000 to 30,000 mahigit yung isang buwan na pwedeng kitain nung gym mo. So, kung nasa 30,000, isipin mo, kung nasa 30,000 a month, ang pwedeng kitain ng gym mo, na ganun kaliit, kaya mong bayaran yung 18,607. Yung 18,607. Ang ibig ko sabihin yan, 20 years mo siyang babayaran ng 18,000 at kumikita ka ng 30, ang nangyayari dyan, kumikita ka pa ng 12,000 buwan-buwan. 12,000 buwan-buwan pa ang kinikita mo. Di ba? So, ang mangyayari niyan, after 20 years, sa'yo yung property. So, ito yung calculated risk. Di ba? So, ito yung sinasabi ko. Pero, dalawa yung senaryo. Pwedeng may bahay ka na, pwedeng wala kang bahay. Ngayon, kung wala kang pang bahay, ibig sabihin na upa ka. So, magkano yung inuupa mo ngayon? So, pagpalagay natin, pinakamaliit na pwede mo upahan is ₱5,000. So, buwan-buwan, may lumalabas sa'yo na 5,000 buwan-buwan, ha? Okay, so pag ginawa mo ngayon yung suggestion ko na umutang ka ng bahay sa bangko sa Pag-ibig, di may bahay ka na. Okay, so wag mong alisin yung ₱5,000 na yon, idagdag mo ngayon na parang naupa ka pa rin. Idagdag mo ngayon doon sa 30,000 na kinikita nung gym mo. So ngayon 35,000 ngayon yung yung nakukuha mong pera. Kasi yung sabi ko, yung 5,000, huwag mo tanggalin. Kunyari parang nagbabayad ka pa rin ng upa. So ngayon yung mangyayari, may 35,000 ka buwan-buwan, tapos nasa 18,000 lang yung binabayaran mo. So may 17,000 ka na natatanggap buwan-buwan na pera. Hindi ka na, pagkatapos mong bayaran, sa'yo pa yung property. So alam ko, marami pa rin matitrigger dyan. Pero believe it or not, nangyayari po yan. Kasi ginawa ko rin yan at ginawa ng ibang kliyente ko. So, ngayon, 20 years to pay, nagmamadali ka. Gusto mo 10 years to pay, 27,000 lang. Pwede pa rin. Di ba? Kasi kaya mo kumita ng 30,000. Average, 30,000 buwan-buwan, may matitira pa. Ngayon, papaano sasabihin mo, may bahay na ako eh. Ba't pa ako bibili niyan? Good question. Dalawa yan. Kung may bahay ka na, ang gawin mo is, bili ka pa rin ng bahay at lupa na may garahe. Pero ngayon, yung bahay na area, pagkakitaan mo pa. Pwede mo ipaupa to, bed space, or papaupahan. Again, another 5,000 kunyari, pinakamura, ₱5,000 mo ipaupa yung bahay na yon. So may 30,000 ka buwan-buwan, may 5,000 ka na upa na nakukuha. So may 35,000 ka. So may natitira pa rin. Di ba? Isipin mo, may natitira pa rin na pera sa'yo. So doon tayo sa sabi ko sa calculated risk. Okay? Ngayon, ano yung kahalagahan na
na alam mo tong ganitong bagay. Kasi, una, kung nakita mo, itatry mo, di ba? Kung nakita mo na successful yung ganong klaseng cycle, hindi mo kailangan antayin yung 20 years o 10 years para ulitin yun. Kasi nakita mo na proven sa sarili mo na pwede palang kumita yung gym mo ng ganon, pwede mong ulitin uli. Umutang ka uli sa bangko, sa ibang lugar, sa ibang subdivision. I-repeat mo lang yung cycle. Ngayon, maaring maliit yung natitira sa'yo kasi nagbabayad ka ng monthly amortization. Pero isipin mo to, kung nasa 30 years old ka ngayon or 40 years old ka ngayon na napapanood mo ako at sinimulan mo tong cycle na to, sa 30 years old ka ngayon, tapos 10 years yung ano mo, yung bayaran mo, every year, kasi nakita mo successful, no? So every year, dagdag ka ng dagdag. Dagdag ka ng dagdag. Sa susunod na 5 years, 30 years ka, pagdating mo ng 35 years old, 5 na. 5 na yung gym mo, 5 na yung properties mo. Okay. So, pagdating mo na at the age of 40, up to 45, dahan-dahan na nababayaran yung property na yon. Dahan-dahan na nababayaran yung property na yon. Okay, ito ngayon ang maganda doon. So, isipin mo ngayon to, kung pagdating mo ng 45 at wala ka ng binabayarang utang sa bangko, magkano ngayon yung kinikita mo? Ito, huwag na natin i-compute na yung 30 mil lumaki pa buwan-buwan. So isipin mo, yung 30 mil mo buwan-buwan na hinuhulog, na kinikita sa gym, 5 yon, so lalabas yun 150,000. 150,000 isang buwan ang kinikita nung 5 gym mo. Okay. Magkano yung halaga nung property? 3 million. Okay. So, sabihin na natin, huwag na natin sabihin dumoble, which is posible na dumoble. So, ngayon, after 10 years, after 10 to 15 years, yung property mo lumaki ng lumaki ng kalahati. Lumaki ng kalahati. So, yung 3 million, nadagdagan ng 1.5, so 4.5 million na ngayon. So, isipin mo, sa 4.5 million, nagkaroon ka ng around 20,500 o 25,000. 25 million na property. Correct me if I'm wrong. It's either 20,500,000 or 25 million yun. Compute natin. So yun. So yung 5 property mo na originally is 3 million isa or 15 million yung 5, naging 22,500,000 pesos. Ngayon, nagkaroon ka ng 22,500,000. May nilabas ka bang pera? Wala. 'Di ba? Ang naging puhunan mo, laway. Ang naging puhunan mo, panahon. So, ito yung sinasabi ko na calculated risk. Biro mo, at kung 30 ka nagsimula, at 45 tapos ka na magbayad, meron kang net asset na pwedeng pinakamababa is 22 million. Tapos kumikita ng 150,000 isang buwan. So, pag dumating ka doon sa punto na yung kapatid, hindi ba panahon na para mag-retire? Hindi ba sapat yung 150,000 isang buwan na panggastos mo? So ito yung sinasabi kong calculated risk. Minsan, alam ko again, may mga naysayer dyan, mga negative. So, mahirap kumbinsihin talaga pag sarado na isip. Pero kung titignan mo, posible. Ano yung worst case scenario? Okay, the best. Which is nalilimutan ka. Ano yung worst case scenario na pwedeng mangyari? Ang worst case scenario, hindi mo nabayaran. Worst case scenario, hindi mo nabayaran. Okay, kung hindi mo siya nabayaran, yung 18,000 isang buwan, ano yung worst case? Pwede kasing mailit yung property. Okay, granting na nailit siya. Ang tanong doon, may nilabas ka bang pera? Wala. So, hindi ka naman sisingilin ng bangko na kunyari, umutang ka 3 milyon, 1 milyon lang yung nabayaran mo. Hindi ka naman nahahabulin ng bangko doon sa 2 milyon na kulang mo. Actually, pwede kang iilitin lang yung property mo. Pero, base doon sa kaalaman ko, may tinatawag tayo na Maseda Law. Okay. Yung Maseda Law, kung di ako nagkakamali, kung 2 years ka nang naguhulog nung property mo at hindi mo natapos yung hulog na yon, may porsyento doon, mababawi mo yung pera pag nakapaghulog ka na certain period of time. So, yun ang magiging solusyon mo. Wala ka nilabas na pera, tumagal ng 2 taon yung paghuhulog mo, wala ka nilabas, at hindi mo nabayaran, may matatanggap ka pang pera. Unang option. Pangalawang option, pwede mong pasalo. Pasalo mo.
na, bayaran mo ako ng ganito, tapos ikaw na mag-continue ng hulog. Or pangatlo, option, utang ka ng pera sa kakilala mo. Let's say, sa 3 milyon na utang, 1 milyon lang yung nabayaran mo, so 2 milyon pa kulang. So utang ka 2 milyon. Sa kakilala mo, ang promise nun is, ibebenta mo kasi yung property mo. So, utang ka 2 milyon para mabayaran yung property na yon, tapos ibenta mo 3 milyon para makuha mo pa yung 1 milyon na inuhulog mo. So, ang worst case scenario nito, maiilit, pero ikaw, walang nawalang pera sa'yo. Ang nawala sa'yo panahon. Pero, ano yung pinaka-gain mo ngayon? Ano naman yung, ito yung worst, ito yung best case scenario. Yung best case scenario yung sinasabi ko, na nagkaroon ka ng property at the end of the paying period pero hindi ka naglabas ng pera. And best of that is kung inulit mo yung cycle na, okay, naging successful ako doon sa isang venture ko ng gym na inutang ko. So, pwede kong ulit-ulitin to. So, sky's the limit kung hanggang kailan mo gustong ulit-ulitin nyo. Kasi, yung sinabi ko, 5 lang. 5 lang na property yung inuutang mo. 1 taon, 1 property. 'Di ba? Pero, hindi mo kailangan tumigil yun eh. Hindi mo kailangan tumigil doon. Pwede mo ituloy-tuloy yun. Pag ginawa mo yun, yun naman yung sinasabi ko na legacy na pwede mong iwan sa pamilya mo, na pwede mong iwan sa mga anak at apo mo. So, yung business na yan, tuloy-tuloy, yung gym business na yan, mag-isip ka ng iba pang business na pwedeng tumagal ng 20 to 30 years nang hindi ka nagpapalit ng equipment. So, yan yun. So, pang matagalan tong negosyo na to. So, again, hindi ko sinasabi na the best ang gym business. Hindi ko sinasabi na gym business lang ang pwede mong itayong business para gawin yung cycle na sinasabi ko. Kasi kahit sari-sari store, kahit computer shop, or kung ano man yung business na yan, pwede mo ilagay dyan sa negosyo na yan, dyan sa bahay mo na inutang. So, open yan sa lahat. Pero kaya ko na sinasabi yan kasi yun yung experience ko. So ngayon, pag-aralan mo maigi kapatid kasi di porket napanood mo ko, alam mo magkiklik na ngayon yung business na yan. Pag-aralan mo paano kumita yung business na yan. At dyan ako makakatulong kasi yung Gym Depot, hindi lang gym equipment yung binibenta namin kundi gym business. So we make sure na yung mga kliyente namin is kumikita din doon sa venture nilang business. Ako po si RP na Gym Depot. Maraming salamat po.